Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin ka niyang hari upang mamuno sa kanyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahira nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Juda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Juda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Jebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ika'y nagsalita noon pa mang una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahira ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad, at magtatagumpay siya oras-oras, mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Pagkat naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Lunes na naman, kaya tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ako, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Parañaque. Minsan po ay may lumapit po sa aking binatilyo pagtapos ng misa. At ito po ang kanyang pambungad na tanong sa akin. Father, naniniwala po ba kayo sa malas? Sabi ko, bakit naman? Sabi niya sa akin, Father, tinamaan po ata ako ng malas. Bakit naman malas? Ito tinanong ko ulit.
Sabi niya, Father, sunod-sunod po na kamalasan ang nangyari sa buhay ko. Iniwan po ako ng aking kasintahan, nag-away po kami ng parents ko, bumagsak po ako sa school, medyo nahihirapan po maghanap ng trabaho. Parang wala na po akong pag-asa. Sabi ko sa kanya, bro, habang may buhay may pag-asa, di ba? So wag ka sumuko. Meron pang pwedeng ibigay sa iyo ang Diyos. Baka kailangan mo lang buksan ang iyong mata. Patapos ang ilang kwentuhan pa tungkol sa mga usisa-usisa sa kanyang nangyari, sabi niya, Father, pwede po ba ako magkumpisal? So pinagbigyan ko siya, siya nakapagkumpisal. A few weeks later, actually months pa nga ata, muli ko nakita itong binatilyong ito. At laking gulat ko sa kanyang itsura. Maayos na yung kanyang itsura, no? Maayos na yung pananamit, maliwala sa mukha, nakapagpagupit na. After na mas nilapitan ko siya, sabi ko sa kanya, bro, kamusta? Anyari? Parang umokay-okay tayo ah. Sabi niya, oo nga Father, tama ka. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya hindi po ako sumuko, eventually umokay-okay na po yung sitwasyon ko. At salamat din po dun sa kumpisal na inyong binigay, naliwanagan po ko sa akin dapat gawin. Mga kapatid, sa ating gospel reading ngayon, ayon kay Saint Mark, sa bandang dulo may binabanggit dito si Jesus na meron daw kasalanan na hindi napapatawad. At ito daw po yung kasalanan laban sa Espiritu Santo o sin against the Holy Spirit. At mga kapatid, pwede natin maintindihan na sin against the Holy Spirit in this way. Kapag tayo po ay tumigil na maniwala na may pag-asa pa tayo, pag tayo ay kusang tumalikod sa grasya ng Diyos na pwede pa tayong magbago, na kapag tayo ay parang nawalan na ng liwanag sa buhay, dahil tayo na rin mismo ang pumili, yan po, isasabing sin against the Holy Spirit. At ito, wina-warn tayo ni Jesus sa ating gospel reading today. At ito, marami siguro nagtatanong sa atin, Father, paano po ba natin maiiwasan itong sin against the Holy Spirit na to? Tandaan natin, 3 letter R, madaling tandaan. Unang letter R is reject. Essentially, my dear friends, the sin against the Holy Spirit is rejecting God's grace, rejecting God's opportunity given to us, rejecting whatever God is giving us as a chance to change. At dahil sa rejection na ito, kusang tayong lumalayo sa Diyos. At dahil sa kusang paglayo na ito, parang nawawala na nga tayo ng pagbabalik loob. Mga kapatid, maging maingat po tayo dito. At muli, napakalaga po na tayo'y maging optimistic. Oo, nare-recognize natin feelings natin na parang walang nangyayaring maganda. Pero ang hamon sa atin, sa kabila ng lahat, makita natin may pag-asang inaalay sa atin ang Diyos. Huwag nating i-reject yung mga opportunities na binibigay niya sa atin. Which brings us to the second letter R, repeat. Ang Diyos natin hindi nagsasawa na ulit-ulitin ang paanyaya, ulit-ulitin ang kanyang invitation na magkaroon ng pag-asa sa Kanya. At ito mga kapatid, ay isang bagay na siguro dahil nga minsan clouded na yung judgment natin at wala na tayong maisip kundi puro kahirapan na lang at malas ng buhay, we forget we have a God who keeps on repeating, He hopes in us and He has hope in us. May pag-asa tayo at ang Diyos umaasa na kaya nating magbago. Kaya po mga kapatid, napakalagang palagi nating tanggapin sa araw-araw ng buhay natin, sa paggising natin. No, sinasabi, every gising is a blessing. Pero maganda din pangnilayan, every blessing is a gising. Kasi nga, ito'y paulit-ulit na ginagawa at paulit-ulit na paanyaya sa atin ng Diyos na magkaroon tayo ng pag-asa sa Kanya. Which brings us to the third letter R, reinforce. Ano ang pinakamatibay na solusyon para maiwasan natin itong despair o sin against the Holy Spirit? Kailangan palakasin ang ating kalooban. Palakasin ang kalooban, syempre, number 1, surround yourself with good people. Mga tao na susuporta sa iyo at magbibigay sa iyo ng encouragement. Yung mga positive influence. Second, of course, andito ang simbahan. Andyan ang mga sakramento. Andyan ang misa, ang kumpisal. Andyan ang paglilingkod sa simbahan. At actually, yung pangatlo, yung service. Maraming mga tao nakakaahon mula sa depression at dito sa parang despair dahil natututo silang magbigay ng sarili. At dahil dito, nakakaangat sila
at palaging nagkakaroon ng pag-asa. Kailangan nating i-reinforce ang ating kalooban upang nang sa gayon, palagi tayong magkaroon ng matibay na pag-asa sa Diyos na hindi sumusuko sa atin. Kahit na minsan, tingin natin wala na tayong kwenta. Pero ang Diyos, palaging nakakita ng ating halaga. Kaya sa ating lahat, let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng pag-asa. Lahat kami may chance pang magbago. Ang kailangan lang po ay tanggapin ang opportunity na ito. Lord, thank you very much po sa bagong araw na binibigay niyo sa amin upang gamitin namin, upang kami makabangon at makatugon sa iyong mga paanyaya. Palakasin mo kami, Lord, palagi. Palagi niyo pong padala ang mga taong nagmamahal sa amin at naniniwala sa amin upang na sa gayon po maging matibay kami, lalo na po sa temptation na sumuko na lang at mawala na lang ng pag-asa. Bless you kaming lahat, Lord, sa simula ng araw na ito. Hindi rin namin to sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasolang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikisa sa ating pagninilay ngayon sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa mga may problema dyan, mga pinagdadaan ng problems, no? May pag-asa ka pa, bro, sis. Kaya kailangan lang nating surround ourselves with friends. Kaya shoutout sa mga friends natin, no? Maganda na i-share nyo ito sa mga friends niyo, those who have encouraged you in the most difficult times, na tumingin palagi na may pag-asa sa Diyos. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.